Tinitignan din po natin ngayon yung recruitment, baka may mali po ba sa ginagawa nating recruitment. Hindi pinagsasawalang bahala ng pamunuan ng pambansang pulisya ang iba't ibang paglabag na kinasasangkutan ng mga pulis. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, inaalam na nila kung nasaan ang posibleng pagkukulang kaya't may mga tauhan na nasasangkot sa katiwalian. Isa sa bibigyan ng pansin ng PNP ay ang mas mahigpit pang recruitment process gaya ng nameless, faceless recruitment process. Ayaw kasi natin, ma'am, na may papasok pa sa hanay ng pulis na may mga devious background. Kaya nga mas palalakasin po ngayon yung tinatawag po nating character and background investigation. Kaya nga po yung national police clearance natin na matagal na nating ina-advocate ay talagang i-implement po natin. Tutukuyin din ng PNP kung ano ang dapat na baguhin at idagdag sa training ng mga pulis. Tinitignan natin ano ba doon sa training ng mga investigador natin ang dapat nating improve na para hindi na masundan itong mga hindi na i-report, hindi na i-blatter dahil nagkausap yung magkabilang partido. Dapat kahit nagkaroon po ng applicable settlement doon sa magkabilang partido ay dapat po yan na iba-blatter. Mahalaga din ang pagbibigay ng pansin sa mental health ng mga operatiba na posibleng naaapektuhan ng trabaho o personal na problema. We have to understand na komplikado po yung trabaho po ng pulis. Minsan may mga sarili din pong problema yan sa pamilya, sa kanilang tinutuluyan. At times bilang tao lang din yung pulis, baka nakaka-apekto din. So yung ating memorandum circular na tinawag po nating bantay kaisipan ay nire-review na rin po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na dadagdagan din ang mga psychologists at psychiatrists sa PNP upang tuloy-tuloy na maisagawa ang neuropsychiatric test sa mga pulis. Noong isang buwan lamang, pinasok ng mga pulis nang walang hawak na search warrant ang bahay ng isang dating propesora sa Imus, Cavite. Napatay din ng mga pulis ang 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navotas dahil sa mistaken identity. Ganon din ang minor de edad na si John Francis Ompad sa Rodriguez, Rizal. Noong Agosto din, nagpositibo sa iligal na droga ang dating hepe ng Mandaluyong na si Police Colonel Cesar Herente at 2 iba pa. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, iginiit ng PNP na hindi kinukonsinte ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga pulis na nagkakamali, gaano man ito kalaki o kali. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.